MS Wu, huling yugto na ng iyong sakit. At kaunti na lang ang oras mo. Dahil sa huling sandali ng buhay ko, gusto kong ipagdiwang ang huling kaarawan kasama ang asawa ko. Ngayon din ang araw ng kanyang tagumpay sa karera. Sinsin, mahal kita. Hindi si Gutsijon. Pakakasalan Montag ba ako? Anong ginagawa mo dito? Dumating ako para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Tingnan mo, ito ang paborito mong cake. Ang cake na ito. Kadiri talaga. Ito lang ang 5. Sino ang magkakagusto sa taong ganito? Pero ito ang dati nating, tigil. Huwag mong banggitin ang ating. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpahiya dito. Kung may pag-isip ka, umalis ka na, Ziki. Ako ang tunay mong asawa. Ki, tandaan mo, hindi ko inanyayahan ang isang probinsyanong ito. Sa iyong birthday party. Ksin. Ikaf lang ang mahal ka o. Kung ayaw mo sa kanya, paalisin ko siya agad. Sumama ka sa akin. Gu elf yun. Diborsyado na tayo. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang 3 taon nating relasyon? Maunawaan mo nga, saang mundo ako ngayon? Parang hindi tayo magkatugma. Tanging kasama ang isang mayamang babae tulad ni Anmidsin. Ako makakakuha ng tulong. Ikaf, isa ka lang pabigat. Pero ako ang nagturo sa'yo para maging champion. Tatlo minuto 11 segundo, 0.8 segundo na mas mabilis kaysa dati. Ano sa palagay mo? Ziki, tignan mo. Dapat mong bitawan ang gas sa tamang punto sa liko. Para tumaas ang bilis sa tuwid na daan. Ang pag-aayos sa liko ang susi sa tagumpay. Daming championship, pakasal na tayo. Ano ba ang sinasabi mo? Ang championship ko ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Isang probinsyanang babae ka lang, ano ang karapatan mong turuan ako? Elf yun. Kunin mo ang perang ito. Ito na lang ang kompensasyon ko sa'yo. Kunin Montag, kunin Montag. Kunin Montag, kunin Montag, kunin Montag. Elf yun. Nakikiusap ako sa'yo. Luluhod ako sa'yo, pwede ba? Elf yun. Kung talagang pupunta ka, pakawalan mo na ang sarili mo. Pagbibigyan ko siya. Anong klaseng script to? Anong klaseng bida to? Ginaganon na lang ang bida, di man lang lumaban. Nagbibigay pa ng blessings, nagpapakamatay pa. Grabe talaga. Kuya, huwag ka nang magsalita. Narinig ko na. Guyonghu, graduate ka rin MG Spanish, DIBA? Ito na lang. Ako to.
Nasa script na lahat. Gusto mong mamatay? Umalis ka. Kung susundin ang script, edi malapit na ako. Kung ganon, ang buhay ko, ang dugo ko. Mga hayop, panahon na ng pagkamatay ninyo. Gu 11 yun. DIKBA na papagot? Ziki Kuya, okay ka lang? Gu 11 yun. Putangina Montag, hinampas Montag ako? Ano ngayon kung hinampas kita? Dapat ba may schedule pa? Huwag kang magmalaki, ha? Di ako napapagod, ano nang gagawin mo? Gu 11 yun, hintayin Montag ako. Sumasali ka rin sa TD Racing League sa Makalawa, di ba? Anong pakialam mo? Hintayin mo ako. Ziki Kuya. Hoy! Ibenta mo ang bracelet ko sa black market, mataas ang presyo. Gusto kong bumili ng racing bike. Ano? Di ba yan ang mahal mong bracelet mula pagkabata? Ito lang ang natitirang kayamanan ng original na bida. Kung mawala to, baka di ko na mahanap ang pamilya ko. Roscoe, ang Hayalumyade Bracelet ng GU Family. Nahanap na rin ang kapatid mo. Nasaan si Xiaomi? SSA Initial Investigation. Nasa Kyoto ang miss. Sasali raw sa street racing bukas. Okay, Prof. Go. Prof. Go. Inimbita ka ng World Medical Forum para mag-speech sa Amerika. Master Gu, inimbita ka ng BMBLI para sumali. Sa Paris at Hangzhou next week, pesensya na. Cancel lahat ng students, may kailangan akong asikasuhin. Okay, upo, ang ganda-ganda Montag na naman. Mga manunood, maligayang pagdating sa rurok ng kompetisyon ng CBA. Maligayang pagdating sa kampiyon ng aligye ngayong gabi, si Tsuzuki. Maligayang pagdating sa tanging babaeng kalahok ngayong gabi. Gu Elf yun. Haha, kung matapang siyang pumunta ngayon, kakainin ko ang motorsiklong ito. Aha! Dumating na si Tsijon. Gu Elf yun. Anong sense ng paghabol mo sa akin ng ganito? Saan mo nakuha ang kumpiyansa mo? Nandito ako para kunin ang korona na para sa akin. Kaya ka ni Tsijon nagabayan para manalo. Pwede rin niyang bawiin ang tropeo, no? Anong gabay ang ginawa niya sa akin? Ang korona ay dahil sa sarili kong kakayahan. Ano? Gustong manalo? Bakit? Gusto mong manalo sa bulok mong Suzuki laban sa Kawasaki ko? Ano yan, biro? Panaginip mo yan. Mitsin, ito na ang pagkakataon para tuluyan siyang paalisin. Anong kaya ninyong gawin? Vala. Bakit ang kumpiyansa mong manalo? Tara, pustahan tayo. Anong pustahan? Kung sino ang mananalo kung ako ang manalo. Lalayas ka na sa mundo ng motorsiklo. Aminin mong isa kang walang kwentang umaasa sa babae. Sigish, pero kung ikaw ang matalo. Luluhod ka at hihingi ng tawad kay Ziki. At alis ka sa kompetisyon. Lalayas ka ng tuluyan. Kasunduan yan. Kaya mga manonood, kayo ang saksi.
Narinig ninyo lahat, huwag kang magdadahilan pagdating ng panahon. Ingat, baka may daya. Okay lang. Sakto. Mamaya, babanggain ko si Gok si Jun. Ang galing. Ako si John, estudyante ng agham militar, taasan ang atake. Naku, umulan na pala. Home court ko ito. Sa huling sandali, nauna ka sa lahat, unang tumakbo. Bakit nandito si Tong? Swert mo na yon. Ako ang nanalo, oras na para tuparin ang pangako. Kahit mandaya, hindi ka pa rin nanalo. Umuwi ka na, huwag ka nang magpahiya. Mitsin, anong kinakabahan ka? Hindi pa naman inaanunsyo ang resulta. Ngayon, anunsyo ko ang resulta ng kompetisyon. Ang kalahok na si Gukijun ay nandaya sa kompetisyon. Kanselahin ang kanyang resulta. Kaya ang kampiyon ng kompetisyon ay si Tsuzuki. Ako ang kampiyon, ngayon din ay umalis ka sa Imperial Capital. Bitawan mo ako. Kanina pa kita nakikita, ikaw ang nagplano kay Jijon. Naghanap ka pa ng dalawang tulong para hulihin ako. Si Jijon ang unang dumating sa finish line. Peking kampiyon siya. Magrereklamo ako sa organizers. Linawin mo ang isip mo. Ako lang ang may-ari ng competition na ito. Kung sinong gusto kong manalo, siya ang mananalo. Gagawin kitang kahihiyan. At magiging kahihiyan ka talaga. Ikaw pala ang nasa likod nito. Tama. Ako ang panganay na anak ng pamilyaan. Ang pagpatay sa isang hamak na tulad mo ay parang pagpisa ng langgam lang. Isang walang kwentang probinsyanong bastardo. Hindi ka karapat-dapat ikumpara kay Mitsin. Grabe ang kapal na mukha niya. Akala mo ba ang pagkakaroon ng jade bracelet at pagpapalit ng sirasirang kotse ay makakapagpabago ng buhay mo? Panaginip lang. And gayon. Kahit ang heirloom na jade bracelet ay nasa akin na. Ano pa ang may pagmamalaki mo sa akin? Paano napunta sa iyo ang jade bracelet na ito? Aray. Bitawan. Gusto kong makita ang paghihirap mo, parang langgam na walang magawa. Ang sakit. Ha ha ha. Tingnan ninyo, hindi ba yan ang super elite na pamilya Gu? Ang swerte naman na makita natin si Ginoong Gu dito. Huwag nating hayaang sirain ng babaeng ito ang magandang pagkakataon. Dalhin niyo siya.
Kamukha niya ang aming kapatid na babae. Sayang lang. Wala siyang jade bracelet sa kamay. Kumusta po kayo, tatlong boss ko? Sa iyo ba ang jade bracelet na ito? Narinig ko na. Ang magkakapatid na Gu ay hinahanap ang kapatid na babae ng kanilang senior brother. Baka ito nanga ang Suzy? Ang jade bracelet na ito ay kay Go Family Heres pala. HMP. Ngayon, ang Heres ng bansa ay akin na. Ang jade bracelet na ito ay akin. Suot ko ito mula pa noong bata ako. Kapatid, ako ang iyong kuya. Kapatid, ang tagal naming naghahanap sa iyo. Kuya, ikaw ba talaga ang kuya ko? Oo. Ang jade bracelet sa kamay mo ang patunay. Ito ang heirloom ng aming pamilya Gu. Gukijun, ako na ang bahala sa iyong karangyaan. Tara na kapatid, uwi na tayo sa amin. Gukijun, malapit nang maging akin ang lahat ng ito. Sandali. Dalawang taon lang kayo at akala niyo makukulong niyo ako. Ang jade bracelet na ito ay akin. Ang bracelet ay akin. Paano mo nagawang magpanggap na anak ng pamilya Gu? Sinusubukan mong makisama sa mayaman, nananakit ka ng damdamin. Ikaw ang kumuha ng bracelet mula sa Tsijon. At ngayon, ginagamit mo pa para siraan siya. Boss Gu, isa lang siyang babae mula sa probinsya. Puno ng masamang balak. Sigang ay nandaya sa paligsahan. Buti na lang nahuli ng hurado. Tanggalin ang kanyang karapatan sa paligsahan. Mga boss Gu, huwag kayong padala sa kanyang panlilinlang. Sa mga nakaraang taon, marami ang nagpanggap bilang aming kapatid. Napakasama ng mga taong ito. Tigil. Hindi ko sinabing tatanggapin ko kayo, sinasabi ko lang. May paraan ako para patunayan na akin ang bracelet na ito. Hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano ko. Mga kuya, bakit pa kayo nakikipag-usap sa impostor na ito? Ano pang hinihintay ninyo? Palayasin na siya. Sandali, paano mo patutunayan? Ang bracelet na ito, kapag nakita ang dugo ng tunay na may-ari, ito ay magliliwanag. Huwag mo kang lulukuhin. Tanging ang dugo ng pamilya Gu ang makapagpapaliwanag nito. Ikaw ang aming tunay na kapatid. Hoy, wag muna tayong magmadali, baka mali tayo. Pasensya na sa pagtawag sa akin na impostor. Sa mga nakaraang taon, marami talagang impostor ang sumubok. Nagkamali ako, kuya. Maaari mo akong saktan. Maaari mo akong pagalitan. Pero huwag mo akong iwan, kuya. Sige, dahil sa tapat mong pagsisisi, pinapatawad na kita. Hihi, pwede mo ba akong tawaging kuya? Ngayon ay babalik na sa pamilya Gu. Boss Gu, sigurado ba kayong tatanggapin ninyo ang babaeng mandaraya at may masamang ugali bilang kapamilya? Hindi ba kayo natatakot na masira ang pangalan ng pamilya Gu? Tama. Boss Gu, hindi lang siya nandaya. Gustong kunin ang titulo, at sinasabi pa na, siya ang nagturo sa akin para manalo. Pinilit niya ako, kaya napilitan akong makipaghiwalay. Isang babaeng walang hiya na nakipaghiwalay lang. Tatanggapin pa ba siya ng pamilya Gu? Talagang walang konsensya. Naku, napakasama ng ugali niya. Kung sakaling masira niya ang pamilya Gu, ang daang taong tradisyon ng pamilya Gu ay masisira. Ano ba ang pinahahalagahan ng isang daang taong pamilya? Gu Chijun, hindi ka na makakabalik. Gusto ko rin malaman. Ano ba ang mas importante, reputasyon o pamilya? Ikaw ang aming kapatid at walang makakapagbago nito. Ano ba ang reputasyon? Matagal na naming hinahanap ang kapatid namin. Hindi namin kayang bitawan ka. Huwag kang mag-alala. Paano nangyari ito? Yes, tumahimik ka. Bakit namin dapat paniwalaan ka? Sa may salita. Tama. Ate, sabihin mo sa amin kung ano talaga ang nangyari. Ang totoo, isinuko ko ang aking karera. 3 taon kong pinalaki ang lalaking ito na walang silbi para maging champion. At pagkatapos maging champion, iniwan niya ako dahil wala akong kapangyarihan o impluensya. At lumiko sa babaeng ito. At ang babaeng ito gustong makipagpustahan sa akin. Kung ako ang manalo, aalis si Suzuki sa mundo ng karera. Kung ako ang matalo, hindi lang ako aalis sa karera, aalis din ako sa iyo.
Nang makita nila akong tumawid sa finish line, binayaran nila ang mga hurado para sabihing nandaya ako. At kinansel ang aking karera. Ikaw pala ang dahilan ng lahat. Lahat ito ay gawa-gawa lang niya. May ebidensya ka ba? Paano, bilang anak ng pamilya Gu? Pwede ka lang basta-basta magsaratang. Tama rin naman, wala namang ebidensya si Gutsijon. Gu 11 yun. Papatayin Montag ako. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Kung gusto mong mamatay, bibigyan kita ng pagkakataon. Tama ka. Ako ang heres ng pamilyaan, para sa isang tulad mo. Parang langgam lang na kayang durugin. Isang walang kwentang probinsyano. Pwede bang ikumpara sa akin? Bastos ka! Sinabi mong langgam ang kapatid ko? Hindi. Hindi namin ibig sabihin iyon. Boss Gu, hindi, malaking pagkakamali lang ito. AMEA, pagkakamali? Kung pagkakamali, linisin natin ito. Nasaan ang mga organizers? Boss Gu, ako ang Vice Chairman ng Motorsports Association at organizer ng karerang ito. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Dapat bang bigyan ng hustisya ang kapatid ko? Ibalik ang titulo kay Gutsijon. Ibalik sa kanya. Ibalik sa kanya. Ibalik sa kanya. EEO, ayon sa desisyon ng asosasyon. Ibabalik ang karera ni Miss Gu at ikakansel ang lisensya ni Suzuki habang buhay na hindi makakasali sa anumang kaera. Tapos na ang lahat. Mula ngayon, titigil ang pamilya Gu sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyahan. Lumalamig ang panahon, lumalamig din ang pamilyahan. Hindi ako ang nagkamali. Kung hindi ako magsusori, ako na ang langgam. Pakiusap, patawarin mo ako, isang maliit na langgam. Ang dapat mong humingi ng tawad ay ang kapatid ko. Huli na ang paghingi ng tawad, umalis ka na bunso. Ang tangga kao. Pinakawalan ko ang tunay na mayamang dalaga, tapos itong gago lang ang naiwan. Gago ka, ikaw pa ang may ganang magmalaki sa akin. Hindi ka pababayaan ni Tsijon. Ibigay mo ang cellphone. Bumalik na ang tunay na anak ng pamilya Gu. Ikaw na peking ina ng mayamang dalaga, dapat may gawin ka. Maligayang pag-uwi ng maaga. Bunso, maligayang pag-uwi. Bunso, sa wakas nakauwi ka na, kuya. Sa wakas ay maibibigay na namin ang mga damit na ginawa namin para sa iyo sa mga nakaraang taon. Tara na. Bunso, ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga taong ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka na muling dadaan sa hirap. Hindi kami naglakas loob na lumipat ng bahay sa mga nakaraang taon. Natatakot kaming baka hindi mo kami mahanap kapag bumalik ka. Pati na ang iyong kwarto. Araw-araw pinapalinis ni kuya para sa iyo. Sijun, naalala mo pa ba itong teddy bear? Ito ang paborito mong laruan noong bata ka. Itinago ko ito para sa iyo. Wala na akong maalala sa mga nangyari noong bata pa ako. Ang saklap naman ng buhay ng orihinal na bida. Sa script, isang linya lang na palaging tinatawag na ulila noong bata. Tapos na ipaliwanag na ang kanyang background. Kasalanan ng mga kuya. Noong ikaw ay dinukot. Dahil sa labis na kalungkutan, namatay ang ating mga magulang. Ikaw ay nanatiling nawawala. Tapos na ang lahat kuya, magiging maayos din ang lahat. Ito lang ang suot mo? Taon-taon ay gumagawa si kuya ng maraming bagong damit para sa iyo. Ngayong bumalik ka na, pwede mong isuot ang kahit ano. At itong black card na walang limitasyon. Gawin mo ang gusto mo sa hinaharap. Salamat kuya. Sige bunso, pagod ka na sa maghapon. Magpahinga ka muna. Magpahinga ka muna. May family dinner mamayang gabi. Makikilala mo ang iba pang miyembro ng pamilya. Si kuya ay nasa probinsya para sa shooting, hindi makakauwi. Pero kung malaman ni Media na bumalik ka na, iyak na matuwa siya. Sino si Mija? Pagdating ng gabi, malalaman mong si Mia ang pinakakaibig-ibig. Tiyak na magugustuhan mo siya. Sige, umalis muna kami, magpahinga ka ng mabuti. May isa pa pala kaming kapatid na babae. Si Mija. Umaya Gu. Ang malihin na lang siya noong 3 taon na ang nakalipas. Ngayon ay nananatili bilang ampon sa pamilya Gu. Ang pulsera ay nagsasalita. Hindi ako pulsera. Ako si Bening. Ang sistema ng script na nagising sa pagsisikat. Kamusta ka? Mali, ako ang sistema ng babaeng kontrabida. Ha? Hindi ba ako ang bida? Hindi ka na at malapit ka ng mamatay. Ano ibig sabihin ng sinabi mo? Paano ako naging kontrabida? Dahil sa pagpasok mo sa script, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa kwento. Si Gumijia ang nang-agaw.
Ninakaw ang yaman, kasintahan, at kapalaran na para sa'yo, at lubusang inagaw ang iyong swerte, at pinalitan ka bilang bida. Eh yung sinabi mong malapit na akong mamatay? Ano ibig sabihin nun? Si Gumedia ay umaasa sa pagsipsip ng swerte ng iba, upang palakasin ang kanyang sariling swerte. Ngayon, ginagamit niya ang pagmamahal ng iyong mga kapatid, upang linlangin silang sirain ang kanilang mga karera, at sipsipin ang kanilang swerte. Kapag lubusang naubos na ang swerte ng magkakapatid na Gu, ikaw at ang iyong mga kapatid ay magiging walang-wala at mamamatay ng walang buong katawan. Leslie, isa palang vampira. Hindi ko siya palalampasin. Hoy sistema, ginising mo ba ako? Para lang sabihin ang background ng kwento. Bilisan mo, ano ang solusyon? Basta iligtas mo ang karera ng magkakapatid na Gu, at tulungan ang orihinal na bida na mabawi ang lahat ng sa kanya. Makababalik ang tamang wakas. Kapag nabigo ang misyon, hindi ka na makakabalik sa totoong mundo, at mawawala kasabay ng mundo ng script. Ano? Kapag nabigo, mawawala ako kasabay ng mundo ng script. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang protektahan ang pamilya mo. At bawiin ang kaligayahan mo. Binibini, kumpleto na ang lahat, hinihintay ka para kumain. Pupunta na ako. Kung ganun, simulan na natin. Ang dakilang aktres. Ang lalaking ito ang ninakaw na nobyo mo. Siya ang nobyo. Zia ba si Gu Elfyun? Ang ganda mo ngayon, Banso. Buisit, pagdating pa lang, inaaway na ako. IKFC 811 Jun? Ah, ito naman? Si Kuya Ping yan, Siya ang nobyo ng Etko. Ang ganda mo parang puting lotus. Biro lang yon ng mga matatanda. Huwag mong seryosohin. Mahirap maghanap ng lalaking may 4 na paa. Pero yung may 3 paa, ang dami dyan. Elfyun, kein na tayo. Kuya King yan, wag kang magalit. Kakabalik lang ni Ed Sijun, bigyan mo ng konting pasensya. Kaya NG lagi, si Direkta Maya. Hindi tulad ng iba. Hindi pwede, di ko hahayang makuha niyang buisit ang atensyon ng mga kuya. Ed Sijun, ang ganda mo talaga. Hindi nga nakakapagtaka, kapatid mo talaga ang mga kuya. Hey, hindi tulad ka o. Isang pangit na pato na walang ama't ina, walang may gusto. Paano naman naging ganun? Ang galing-galing mo, Banso. Paano ka naman mawawalan ng magmamahal? Ikaw pa rin ang bunso namin. Tama, Media. Simulat sa pool, itinuring ka naming tunay na kapatid. Tama ang sistema. Si Gumedia may filter ng bida. Kumukuha ng lahat ng atensyon ng mga kuya. Hindi ko kailangan ng tao. Salamat, mga kuya. Ate Elfyun, wag kang magalit. Ikaw lang ang tunay na bunso ng pamilya Gu. Huwag kang mag-alala, di kita agawan. Shijun. Hindi sinasadya ni Media yon. Huwag mong isipin na may masamang intensyon siya. Kasi, Nagpapakawawa para makuha ang simpatsya, para lang ipahiwatig na may galit ako sa kanya. Ginagamit niya to para sirain ang samahan naming magkakapatid. Sayang, pero pagkatapos niyang dumating, Anong nangyari, Bunso? Kuya, ayaw ba sa akin ni Media? Paano naman naging ganon? Bakit naman, kakabalik ko lang? Ni hindi ko pa siya nakakausap ng maayos. Akala niya agad palalayasin ko siya. Media, sa paningin mo ba, ganito ako kababaw mag-isip? Maya, masyado kang sensitive. Wala namang ganong intensyon si Sijun. Kung may misunderstanding man. Media, siksijun ang ate mo. Hindi iyon ang iyong forte. Ngayong naayos na ang pagkakaintindihan, kain muna tayo. Maraming pagkain dito na hindi ko pa natikman o nakita. Okay lang, sa susunod damihan mo na ang kain. Salamat kuya, Ditse. Ganti sa kaparehong paraan. Kakabalik lang ni Media, alagaan natin siya ngayon.
Siege. AMEA, hihigupin ko ang lahat ng swerte mo. Mawawasak ang buong pamilya ko. Kuya, ano nang nangyari sa'yo? Okay lang, baka pagod lang sa kakapuyat sa trabaho. Kuya, huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatagumpay ang kolaborasyon natin sa Kiao Group. Kapag ako ang kasama, siguradong bagsak. Kung hindi magkatuluyan ang kwentong ito at ang Kiao Group, mawawasak ang career lock ng taong yon. Maaring lubusang masipsip ni Gumijia ang kanyang swerte. Kuya, pwede ba akong mag-intern sa kumpanya? Hindi ba't hilig mo ang car racing? Hobby ko lang yon. Gusto ko talagang matuto sa'yo, kuya. Paano magnegosyo? Samantalahin ang pagkakataon para umurong ng paatras. Zijon, baka gusto mong pumunta sa ER department. Dapat sa'yo talaga ang posisyon ng ER director. Hindi, pinaghirapan mo yan. Bakit mo ibibigay sa kanya? Kuya, kahit importante ang posisyon ng director, pero, graduate in Business Administration sa Peking University si Maya. Matalino. Isang baguhan na walang degree o karanasan tulad niya. Paano niya masasabing kailangan lang hawakan ang aura? Pero sina Kuya Pinyan at mga kapatid na ko, nasa panig ko pa rin, wala na tayong magagawa. Ganun na lang ang sinabi ni Kuya Pinyan. Ganito na lang, Ate Efyun. May bakante pa kaming intern sa department. Maghanap ng backdoor. Pasensya na, graduate ako ng Business Admin at Marketing sa Tsinghua at Peking University. Double ang achievement. Kung hindi lang dahil sa pagiging love struck ng original, matagal na sana akong naging si. Ang Tsinghua at Peking ang top sa mga universidad. Ang yaman talaga ng bunso natin. Kahit wala tayo, kaya niyang alagaan ang sarili. Tama na, huwag na tayong magtalo. Media, ikaw pa rin ang ER director. Si Jun, ikaw naman ang business director. Sakto, may business banquet ang grupo sa susunod na araw. Sa tamang panahon, ipakikilala kita sa lahat ng tao. Tumigil ka. Kahit na hindi tunay na kapatid ni Media ang pamilya Gu, kapatid pa rin siya ng pamilya Gu, huwag mong subukang apihin siya. Sistema, pwede ko ba siyang bubugin dahil sa pagiging love struck niya? Hinay-hinay lang, best actress, na brainwash lang ang bida dahil sa charm ng bida. Maliban na lang kung ipangako mong hindi mo na apihin si Media. Sinubukan mong lokohin ako. Ayaw kong tanggapin, ayaw ko. Kung ganon, ayaw ko. Sasaktan kita hanggang sumuko ka. Bosi ka na mula pagkabata hanggang ngayon. Ano ang sinabi mo? Hindi naman kita gaanong kinainisan dati. Pero sino nag-udyok sa'yo na abusuhin ang iyong kapangyarihan? Para SAO, parang claw machine lang ako. Salamat, Kuya. Nandito pala kayo ni ate, ang tagal kong naghanap sa inyo. Ano ng problema, ate? Sabi ni Kuya. Malapit na ang gala ng Gu Corporation. Ipapahanap kanya kay Second Kuya para sa damit. Tara na. Ang corny naman ng kantang to sa mundo. Kahit noong nakaraang siglo, hindi ganito ang disenyo. Ang miring akala ni Gumingyuan kay Maya. Lumalabag sa kanyang sariling estilo sa disenyo. Pilit niyang dinisenyo ang ganitong outfit na puro kayabangan. Kahit na nanalo siya sa international awards. Hindi ito ang estilo na gusto niya. Bakit kayo nandito? Third Kuya, titingin lang kami ng damit. Natapos ko na ang disenyo ng damit mo. Wow, ang ganda. Isang buwan itong ginawa ni Third Kuya para sa'yo. Ito lang ang isa sa buong mundo. Salamat, Ate. Ano sa tingin mo?
Talagang napakaganda. Galing ng isang maestro. Third, kuya. Parang gusto ni Ed Sejun ang damit na to. Edi ibigay na natin kay Ed. Bakit naman ganito? Dahil si Ate ang bida SA gala. Ayokong agawin ang spotlight ni Ed. Media, ikaw rin ang bida. At Sejun, ang gaon nito. Ayon sa sukat ni Media ang ginawa ko. Kung gayon, ipabaya Montag muna kay Maya. Ano naman yon? Ang ganda talaga ng bestidang ito. Pero ayaw ko nito, hindi ko gusto ang estilo. At saka, malaki rin ito para sa akin, hindi ko maisusuot. Binabastos niya ako, sinasabing mataba ko. Ibigay na lang natin kay Media. Pero ilang araw na lang ang natitira bago ang gabi ng handaan. Hindi matatapos ang gawing damit. Baka sabihin mong inagaw ng kapatid mo ang atensyon sa iyo. Impossible yon. Naniniwala ako sa kakayahan ni Kuya. Isang bestida lang yan, siguradong matatapos yan. Siyempre, walang problema. Sejun, anong gusto mong estilo? Isang probinsyana, ano ba ang alam mo sa fashion? Paano kung simple lang na French style na mermaid? Maganda yan. Yen ang dating specialty ni Kuya. Elf yun, isipin Montag ulit. Tingnan mo kung may mga detalye pang hindi nasasabi. Gusto ko talaga ng may mahabang buntot. Mas maganda kung plain white na may subtle na disenyo. Siguradong sosyal. Social talaga. Hindi ka o inasang may taste ka pala. Bahala na, marami na akong naging designer gown. Elf yun, Tara SA Computer. Pag-usapan natin ang mga detalye. Kuya, ako naman? Subukan mo yung bestida. Tingnan mo kung bagay sa iyo. Elf yun, hintayin Montag ako. Hoy, padadalhan kita ng invitation sa gabi ng Gu. Siguraduhin mong handa ka. Huwag kang mag-alala, handa na ang tao. Ngayon, hindi lang si Gukijun ang ayusin natin. Gigibayin natin si Kuya. Ang ganda-ganda ni Miss Bijia ngayong gabi. Ang kinang ng bestida. Para SA akin. Si Mijia ang star ng gabi. Talaga? Diyosa. Ete, pinapatawag ka ni Kuya para magsalita. Magsalita, paano ako? Mga kabing. Narito ang panganay na anak ng pamilyang Gu, si Gupijon, para sa kanyang talumpati. Gukijon, ipakita mo ang galing mo. Puro drama. Hintayin nating mapahiya siya sa harap ng lahat. Ganyan pa rin siya kagaling, tulad noong bata pa kami. We got sense. Best actress ako sa Spanish University. Ang galing talaga ng sinabi mo, bunso. Sen, matagal na tayong hindi nakita. Yan, ang iyong kapatid na si Chiu ay napakagaling. Ang aking kapatid ay palaging mahusay. Halika, ipakikilala kita. Ito si Ginoong Kiao-sen at ang kanyang asawa na si Ginang Ana. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa inyo. Isang karangalan na makilala kayo. Maligayang pagdating sa Huagu. Salamat sa iyong malumanay na salita. Napakagaling para makipagtulungan sa Angkan Kiao. Palagi kaming may pinakamalaking pagiging tapat. Kung ganon, tingnan niyo ang ating pakikipagtulungan. Mahal. Mahal, hindi mo naman ako pwedeng iwan pagbalik mo sa mayamang pamilya, di ba? At saka sinaktan mo pa ako. Mahal, pakiusa. Patawarin mo na ako. Mahal, bitawan mo. Pagbalik sa mayamang pamilya, iniwan agad ang asawa. Ang totoo talaga ni Gukijun.
Paano makikipagtulungan sa ganitong tao? Ay, tapos na ang kwento ni Kiaosen. Putanggina Montag. Wala ka ng pag-asa. Binigyan kita ng mukha, akala mo hindi kita kayang saktan? Mahal kita, tayo'y magiwalay. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang 3 taon nating pagsasama? Alamin mo muna kung saang mundo ako ngayon. Hindi tayo pareho ng mundo. Ako ay para lamang kay Amitin. Ang mayamang dalagang iyon. Siya lang ang makakapagbigay sa akin ng seguridad. Ay. Ako ang iyong kaibigan. Akala mo wala akong plano. Nanako na sigaw magnakaw. Ang modernong Chenshimi ay walang hiya. Kababa naman si Elf yun. Nakasama pa ng ganitong basura, di ba? Elf yun, mahal kita. Patawarin mo na ako, pakiusap. Gayon ka ulang nalaman, ikafpiarin ang nasa puso ka o. Si Jun, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Elf yun, nakamali ako. Si Jun, inasahan ko na ang gagawin mo. Inisave ko na ang kihis ng ihis bilang ebidensya. Tama. Maliit na Sen. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, ina natin ang kontrata. Kahit na ganon, hindi pa rin kami makakatiwala. Naghiwalay kayo, hindi mo nga maayos ang pagsasama. Paano mo pamamahalaan ang malaking kumpanya? Hindi ako naniniwala sa stock market ninyo. Kalimutan na lang natin ang usapang kooperasyon. Elvid Kiao, sandali lang. Bigyan ninyo ako ng 2 minuto. Sedge, 1 minuto lang. Elvid Kiao, sa tingin ninyo, walang kakayahan sa negosyo ang babaeng diborsyada. Ibig sabihin ba nito? Ayaw ninyo sa inyong asawang si Ana? Anong sinasabi mo? Paano ko kayang ayawan si Anna? Ganoon ba? Pero sa pagkakaalam ko, si Amy at Ana ay diborsyada bago kayo ikinasal. At kasama ninyong nagtayo ng lungsod. Ang sinabi ninyo kanina, ay pagtanggirin ba sa kakayahan ni Amy Ana sa negosyo? Tumigil ka nga. Nenrek Ana, sa tingin ko, mas naiintindihan ninyo kaysa kaninuman ang lakas ng kababaihan. Kami ang magiging pinakamahusay na partner ninyo. Mukhang marami kang nalaman, pati na ang tungkol sa aking muling pag-asawa. At alam mo rin na ako ang tunay na lakas sa likod ng Kiao. Hinahangaan ko ang iyong katalinuhan. Maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. MS Gu, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga sinabi. Para kay Amy at Ana. Pinapatawad kita. Ito ba ang plano mo? Ano ang nagmamadali? Ginawa mo na namang masama ang itsura ko. Itong maliit na pakete ng pulbos kapag nahulog sa baso at nainom. Ang isang dalagang mahinhin ay magiging malandi. At kung gaano kalandi, ganoon na lang. Noon, sa harap ng maraming tao. Ang eskandalo ni Gu Kijun na naghubad at nagpropose kapag lumabas ang kanyang misteryo. Kaya't maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Paumanhin sa lahat, medyo pagod na ako. Kaya't sa ngayon, alis na muna kami. Bukas na lang natin pipirmahan ang kontrata. Sasamahan ko kayo. Ate. Ete, binabati kita sa pagkapanalo sa Kiao Group. Ngayon, masaya na siguro si Kuya. Salamat. Walang taong biglang magiging mabait ng walang dahilan. Pumunta si Kuya, sama-sama na tayo. Kuya, binabati kita. Mamaya, magdiriwang tayo. Siege. Xiaomei, okay ka lang? Okay lang, kuya. Pero parang kailangan mong tawagan ang kapatid mong si Meijia. Gusto ko ng lalaki. Maya. Maya, Anong nangyari sa'yo, Mija? Maya, magising ka nga. Anong ginagawa mo? Kuya, may problema sa alak na to, galing sa kanya. Kakabigay lang niya kay Mija. Hinto. Bantay, hulihin siya.
Aray. Media, dalhin niyo si Media sa kabilang kwarto. Oo, Ziege. Itong si Gumidya. Sobrang naimpluwensyahan na ng mga kapatid na Gu at ni Guking yan. Bakit hindi ikaw? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ngayon, oras na para sa susunod na hakbang. Buti na lang konti lang ang nainom, okay na akong gayon. Media, sa susunod, huwag kang inom ng kahit anong hindi mo alam kung saan galing. Alam Montag PA? Alam ka o. Pero kung kumalat to, kuya, wala na akong mukhang maihaharap. Huwag kang mag-alala, kinausap ko na ang media. Walang magre-report. Pero sa mga pamilyang mayayaman at sa loob ng kumpanya, malamang kumakalat na to. Para maiwasan ng chismis. Huwag kang lalabas ng bahay sa mga susunod na araw. Eh paano yung mga trabaho sa kumpanya? Ako at si Jun ang bahala sa kumpanya. Kitang-kita naman ang kakayahan ni Jun nitong mga nakaraang araw. Putangina, nakinabang ka na naman sakin. Kinyan, aksidente lang yung nangyari sa buyer. Huwag mong isipin. Siyempre hindi. Si Mejia, sa puso kao, lagi siyang mabait at inosente. Media. Nagkamali ako. Tama ka, ano ng problema? Kuya Kinyan. Natatakot ako, pwede bang manatili ka para samahan ako? Ang dami nating tao dito. Anong kinatatakutan mo? Ako na lang ang mag-aalaga kay Media. Kayong mga lalaki, alam niyo ba kung paano alagaan ang babae? Mas madali para sa akin, hindi ba? Tama si Tsiyon, mas maganda kung babae ang mag-aalaga. Tana, umalis na tayo. Ha? Kaming dalawa na lang ang natira. Ano NG Balak Montag? Gusto mong mag-record ng video. Yang mga kalokohan mo, 800 beses ko nang naisip yan. Ate, may nagawa biye akong mali sa'yo? Bakit Montag ako ginak anito? Huwag kang magdrama. Talumpatinig sinyo, mga lalaking manluloko at paglalagay ng gamot. Akala mo ba hindi ko alam? Lahat yan ay gawa mo. Ate, ano ba ang sinasabi Montag? Hindi ka o maintindihan. At ako pa nga ang naapektuhan nito. Dahil mas matalino ako sa'yo ng 10,000 beses. Hay! Ngayon, ang pakikipagtulungan ng Gu at Kiao ay sigurado na. Ang swerte ng kuya, hindi mo kayang kunin. Paano niya nalaman? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Kung may pag-iisip ka, umalis ka na ng kusa. Kung may susunod pa, hindi na ito magiging simple. Talagang walang kwenta. Binigyan mo siya ng lason, pero ikaw pa ang nalason. Kung alam ko lang na wala kang silbi, dapat noon pa lang ako ang ipinadala ng mga magulang. Sino ba ang may kasalanan kung wala kang kapangyarihan? At ang edad mo ay hindi rin tugma. Ang media, dahil sa pagbagsak mo sa paglalagay ng lason. At ikaw pa ang nasabihan ng babaeng yon. Ngayon, si Guminyuan ay nagbabala. Nagawing imposible para sa pamilya ang namanatili sa giging. Lahat yan ay dahil sa'yo. Ano ba naman yang sinasabi Montag? Kung wala ako sa pamilya ko na nagpupunyagi, wala sanang yaman at karangalan ang pamilyaan ngayon. Ang dapat mong gawin ay panatilihin. Napatuloy kong masipsip ang swerte ng pamilya ko. Sa ganitong paraan, ang pamilyaan ay magiging pinakamayaman. Panatilihin mo yan. Ano ang ibig mong sabihin? Nahuli na ako ni Guxion na yon. Nalaman niya na sinisiraan ko ang plano ng pamilya ko sa Hulyo. Ano? Kung sasabihin niya sa magkapatid na Gu na sinadya mong lapitan sila, na ang layunin ay ubusin ang swerte ng pamilya ko, ay tiyak na itataboy ka nila. Huwag kang mag-alala, wala pa siyang ebidensya.
Kaya bago pa mangyari yon, patayin mo siya. Sino ba ang nagmumura sa akin? Baka mabuting balita yan. Mabuting balita. Binabati kita, host. Matagumpay mong natulungan si Guming Yuan na bumalik sa kanyang disenyo. At naitaguyod ang pakikipagtulungan ng pamilya Kiao at Gu. Naibalik ang swerte ng kuya at ng pangatlong kapatid. Ngayon, 1-0, 000 achievement points ang iyong premyo. Achievement points. Ano ang achievement points? Maari mong ipagpalitan ang mahalagang props tulad ng tubig ng buhay sa mundo ng script. Maari itong pagtaas ng buhay ng isang taon at maging matino. Na magpapapaniwala sa'yo ng sinumang kakain nito. Gusto ko yun, host. Sigurado ka ba na one time lang ang prop na ito? Isang aw lang ang bisa. Pinakamababa sa lahat ng props. Para sa akin, ito ang pinakamaganda sa lahat. At siguradong aalis tayo bukas. Bunso, ipapasyal kita ngayon sa mga proyekto ng grupo. Para maging sa iyo. CJ, Tara na. system, I exchange mo yung one-time kong prop. Na-exchange na ang one-time prop. Nagsimula ng gumana. Siguraduhing malinis ang trabaho. Gawin mo na parang aksidente lang. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 100, walang problema. Mamamatay na sila. Tara na. Hayaan ang panganib. Ano ba? Ang unang hakbang para maging magandang empleyado ay ang magsimula sa pundasyon, kuya. CJ. Buti na lang hindi ako lumabas kanina. Maghanap ng tao para ayusin ito. Kamusta? Dapat maayos ang waterproofing ng mga bato sa ilalim. Ang drainage pipes at fire sprinklers. Matatapos na ako rito, pahinga ka muna sa bahay. Panganib. Okay lang kayo? Nasaan ang sugat? Paano kayo nagtatrabaho? Pasensya na. Okay lang basta hindi nasaktan. Uwi na muna kayo. Simula na ng laro. Uminom muna ng tubig. Ang daming aksidente ngayon, una elevator tapos construction site. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Mukhang may gustong pumatay sa akin dahil bumalik ako sa Kyoto. Boss Gu, hindi ako. Ako na ang bahala mag-imbestiga. Dapat malaman natin na yon din kung sino ang pumatay. Gagawin mo ba akong pang-aksidente? Bakit mo pinapasabugan ng lason ang tubig? Anong lesen? Ikaw lang ang pinadala ko. Bakit hindi papatay si Gutsijon? Tama. Bitawan mo ako. Ay. Huwag kang alis. Kakaiba, may lason pala yung baso kanina. Bakit walang warning on life-saving prop? Dahil ako ang naglagay ng lason. Bakit ikaw mismo ang naglagay ng lason? Kung sasabihin mo ng direkta ang totoo, baka hindi pa siya maniwala. Mas mabuting bigyan mo siya ng pagkakataon na hanapin niya mismo. Pag nakita niya, wala na siyang choice kundi maniwala.
Nahuli ko na ang salarin pati na rin ang nasa likod nito. Sino? Si Ann Maxine, may galit siya sa'yo. Kaya binayaran niya ang mga bodyguard ko para saktan ka. Naipasok ko na siya sa kulungan. Mula ngayon, magkaaway na ang pamilya Gu at Ann. Si Ann Maxine ay maliit na tao lang. Kuya, hindi ka ba natatakot sa pamilya Ann? Isang biglang yaman lang, ano nang ikakatakot? Paano yumaman ang pamilya Ann? Dati silang maliit na negosyante lang. Dahil lang sa tulong ng pamilya Gu. May history ang pamilya Ann at Gu. Hindi nang pumasok si Media sa kumpanya. Ano ba nang iniisip ko, nagdududa pa ako kay Media. Hindi, imposibleng si Media. Pag-usapan natin si Kuya Media. Paano niyo siya nakilala? Isang snowy na araw, lumabas ang ikaapat mong kuya. Nakita niya sa pintuan si Media. May birthmark siya sa leg na katulad ng sayo. Akala ng ikaapat mong kuya ikaw kaya dinala niya. Kahit hindi ikaw, sobrang naawa sa kanya ang kuya mo. Kaya inampun niyo siya. Ah, ganun pala. Pareho kayong may birthmark sa leg. At parehong nawala sa harap ng bahay ng pamilya Gu. Walang ganoong malaking coincidence sa mundo. Malamang ang nasa likod nito ay kilalang kilala ako at ang pamilya Gu. Kuya, nahanap na ba yung nagkidnap sa akin noon? Nakidnap ka noong birthday party mo. Hindi humingi ng ransom yung kidnapper. Nawala na lang bigla. Ginamit ng magulang mo lahat ng resources. Tiningnan lahat ng tiye. Pero ikaw lang ang nakita nilang lumabas, walang iba. Dahil dito, sobrang nalungkot ang magulang natin kaya. Kuya, tapos na yon. Eto na ako, bumalik na. Hindi ko nahahayaang may masaktan ka pa. Kumuha ako ng personal na bodyguard para sa'yo. Hanggang sa mahanap natin ang may sala. Boss Gu, handa na ang sasakyan at bodyguard. Ihahatid na ba natin ang iyong mistress pauwi? Sige, umuwi ka muna. Sisiguraduhin kong malaman ang totoo. Kuya, aalis na ako. System. Sino ba ang nagkidnap sa akin noon? Paumanhin host, ang natitira mong achievement points ay hindi sapat para makuha ang buong kwento. Dali-dalin mong iligtas ang 4 na kuya na si Guminye. Manalo NG achievement points. Ang hassle. Mas mabuti pang umasa sa sarili. Kidnapper pero hindi nang hingi ng ransom. Ano ba ang gusto niya? Maliban na lang kung ang nagkidnap sa original host at ang nagdala kay Gumiidja sa Gu family ay iisang grupo lang. Ginoo, tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Hindi lang bronze quality, kundi isang taong lubos na pamilyar sa pamilya Gu. Miss, may bisita pong EIE na naghahanap sa inyo. Lalaki o babae? Pababa na lang po kayo para malaman. Si Kingting kaya yun? Kingting, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Balita ko na lason ka. Tingnan ko kung patay ka na ba talaga. Gusto mo bang masampal? May dala akong lason para sa iyo. Hindi mo naman ako pwedeng saktan. Nakangiti ako eh. Anong crab roast of dumplings? Upuan Montag. Nasaktan KBA, Wala, mabuti naman. Swerteng-swerte ka ngayon, favorite ko talaga ang peach blossom. Sino nagsabing swerte? Alam ka o na talaga yan. Avala akong nakita a. AMM, may dumi sa buhok mo.
Ano? Baka naman bata pa lang itong lalaking ito ay. Ano yung sinabi mo last time? Noong bata ako, ano yung ginawa ko sa iyo? Ang tanda-tanda mo na, umiinom ka lang ng tubig, nahihirapan ka pa. Kuya Kingyan. Kuya Pingyan, dumating ka na. Wow. Meron pang soup dumplings. Hui Maya. Pa kay Chujon ito. May dala rin ako para sa iyo. Kuya Kyanyan, hindi Montag na ako mahal? Hui hindi. Hindi mo hahabulin? Medyo nagkulang ng disiplina si Mijia ngayon. Ano na ang gagawin natin? Sigupin yan, hindi rin ako kinampihan. Nasira ni Anmitsin ang lahat. Tapos na ang magandang buhay ko sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Easy si Montag lahat kay Anmaiksen. Kahit magreklamo si Gukijon, hindi ka pagdudahan ng mga kapatid na Gu. Basta't patuloy mong sinisipsip ang swerte ng pamilya Gu. Tayo pa rin ang mananalo. Nga, ang aking malaking sandalan. Ang apat ay malapit nang bumalik. Yung kasunduan sa pagkabata. Ano ba yun? Ay. Noong 5 ka anyos, pinatumba mo ako at hinampas ng hinampas. Pinilit mo akong pakasalan ka. Hindi ka titigil hanggat hindi ako pumapayag. Ay dumating ang mga magulang, wala silang magawa. Kaya wala akong choice kundi. Ngayon ko lang nalaman na ganito ka pala noon. Ganito ka pala magsalita. Pasensya na. Nag-iwan ako ng trauma sa'yo noong bata tayo. Kaya pwede na natin kanselahin itong kasunduan sa pagkabata. Cancel ahin? Pinaglalaruan mo lang ba ang kasunduan? Gusto mo tag lang basta-basta? Kakalahin mo tag lang basta-basta? Hindi ba't ikaw ang unang nagsabi na kanselahin ang kasunduan? Ginoong Fu, ano ang masasabi mo sa pagkabigo ng iyong pagsubok? Labis akong nalulungkot. Sa tingin ko, ang posisyon ay talagang. Sistema, anong klaseng tao ang aking kuya? Si Guminye ang pinakahuling taong may filter kay Gumidya. Halos sunod-sunuran siya kay Gumidya. Kaya ang kanyang swerte ang unang nanganganib. Isang huling hampas na lang. Hindi bagay ang ganitong pag-arte para magpakitang gilas. Hindi naman ganito kalala ang acting mo dati. Anong ibibigay ko? Sinasabi ko lang na tumanda ka na. Anong ugali ang gusto kong tanggapin? Hindi ko kailangan ng pag-amin mo. Kuya. Sa wakas ay bumalik ka na. May dala si Kuya Mijia na regalo para sa'yo. Wow. Dior Global Limited Edition na bag. Anong tingin mo? Ayaw mong aminin ako. Ayaf ka o rin es ayo. Ikaw ang nagbuhos ng alak kay Mijia. Binuhusan ko siya para magising siya sa katotohanan. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Bilang ete, bakit hindi mo pinigilan si Mijia? Pinapanood mo lang siyang malunod. Kuya. Hindi rin alam ni Tsijon na may problema ang alak. Tumahimik ka muna. Tumulong ka pa sa masamang taong ito na inaapi si Mijia. Guking yan. Nagkamali ako sa'yo, pangatlo. Sino ang tinatawag mong masamang tao? Mali ba ako? Simula nang bumalik siya, bumagsak ang presyo ng stocks ng pamilya Gu. Nabigo ako sa pagkuha ng award at na-drug pa si Mijia. Kasalanan niya lahat ito. Kuya, dapat nating siya'y paalisin agad. Host, Tizin Montag muna. Sige, babalikan ko na lang ito mamaya. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ang pagkabigo mo sa raffle ay sarili mong problema. Pag-uwi niya, agad niyang natulungan tayo sa malakas na partnership. Ngayon, ang stocks ng kumpanya ay nasa peak. At saka, ang damit na dinisenyo ko para kay Chijon ay nakapasok sa international awards. Isa lang siyang convict. Walang kakayahan, pero sinisisi pa siya. Kayong lahat. May bago, kalimutan ang luma. Hindi na o mahal si Maya, no? Sej, alis na kami, alis na kami. Saan mo siya dadalhin? Bakit ang dami mong time gayon? Baka naubos na ang energy niya. Baka patay ka na. Zalo, gusto mo bang mamatay ako? Ang mga taong gustong mamatay ka, baka sila ang may sakit. Ano ba talaga ang nangyayari? Dahil sa pagiging mayabang niya sa abroad, minura niya ang reporter.
Sinabing walang taste ang director at judges. Na-offend niya ang lahat ng producers. At directors sa industriya. Nawalan pa siya ng trabaho. Sino nagsabing walang trabaho ako? May show ako bukas. Show? Ayaf Montag nga is AM show. DIBA? Anong sinabi mo? Na binababa niya ang standards mo? Dahil sa pagiging mayabang, bumagsak ang reputasyon niya. Walang detalye. Iba ito ngayon. Ngayon, isasama ko si Media sa paborito niyang show. Pag-ibig na magkapatid. Magkapatid, nagmamahalan? Isasama ang kapatid sa pagre-record ng show. At magkakaroon ng relasyon sa kapatid ng iba. Kuya, siguradong tataas ang reputation mo dahil dito. O babagsak sa pinakamababa? Host, ito ay malaking panganib. Hindi lang mawawala ng swerte. Maaari pang mamatay agad. Kailangan mo siyang iligtas. Maya, alis na tayo. Sandali lang. Dapat isama mo ako sa variety show mo. Hindi pwede ang hindi. Sandali lang. Dapat isama mo ako sa variety show mo. Hindi, bakit ko dapat isama ka? Kung hindi mo isasama ang tunay mong kapatid sa variety show, paano ka pa makakabawi sa reputasyon mo? Saka, mas magiging interesting kung magkasama tayong magkapatid sa variety show, di ba? Ayoko. Sa tingin ko, hindi pwede na sumuporta ako. May kasunduan pa tayo, di ba? Paano ka makakasali sa isang dating show? Biro lang yun ng mga matatanda noon. Hindi pwedeng basta-basta itong streamer, nakatingin sa akin ang lahat. Hindi ako sang-ayon, tumahimik ka. Sang-ayon ako dito. Kuya, alagaan mo si Tsijon at Media. Kung hindi... Anong klaseng kapatid KBA? Grabe kang mambuli, ang gulo Montag. Ngayon mo makikilala kung ano ang ibig sabihin ng mambuli na kapatid, bukas na lang. Hintayin Montag ako. King Ting. Bakit ka nandito? Ay, pinilit ako ng pinsan kong sumama para punan lang. Sino ba yung pinsan mo? Ako. Siya, pinsan mo siya. Malayong pinsan, pinilit niya akong sumama. Sabi niya, kung hindi ako sasama, masisira ang buhay niya. Buhay niya. Ano, pwede kang sumali sa dating show. Ako hindi pwede magmahal ng malaya? Bakit sila nandito? Sino ba yung mga yan na nakapasok sa pamamagitan ng diskarte? Si Du Ching Ching na influencer, ang daming scandal. Mahilig siyang magpa-issue sa mga male celebrities. Balita ko, yung mga lalaking naging involved sa kanya, nag-quit na lang ng showbiz o nagpakamatay. Yun yung kapatid niya. Balita ko, kakalabas lang sa kulungan. Nakapasok pa rin sa dating show. Du King King. Mamaya, sundin lang natin yung napag-usapan, isang salita lang. Ito yung plano ni Gumiija, di ba? Gusto niyang ipagsama si Duking King at si Gumingi. Para tuluyang sirain ang karyer ni Gumingi. Kuya, mamaya, sama tayo sa group ni Etping. Mukhang mabait naman siya. Saich, kung gusto ni Media, hindi pwede. Ako ang masusunod dito. Sige, ipaglaban mo yung kapatid mong si Media. Makipag-date sa baboy na ito. Hindi. VDBA. Hindi ba pwedeng si Media na lang ang makipagdate sa baboy na yon? Tapusin na natin ito. Kuya Z. Maligayang pagdating sa magkapatid sa pag-ibig sa pamamagitan ng isang relay game.
Susubukan natin ang pagkakaisa ng magkapatid. Kailangan lang ilipat ang gulong mula sa isang dulo ng damuhan patungo sa kabilang dulo. Ang magkapatid ay magre-relay pabalik-balik. Ang unang makarating sa finish line ang mananalo. Pansinin ang unang dalawang nanalo bilang isang grupo. Ang pangatlo at pang-apat na talo bilang isang grupo. Automatikong magiging date pair ngayong gabi. Gusto nyo bang matalo o manalo? Handa na ba kayo? Simulan na, kaya nyo yan. Dapat sina Guminye at Dukingking ang unang makarating. Naku, Maya. Nagkakagulo ka na naman. Nadulas ang paa. May problema ang kapatid ni Guminye. Si Gukijun ang papalit sa kanya. Gumingyi Pandak. Gumingya Tenga. Sino ang sinisiraan mo? Umalis ka. Kiyasiyoke na tayo, yui na tayo. Si Gukijun ang unang nakakumpleto ng relay. Kaya niyo yan. Tapos na ang laro, mga staff magbigay ng payong. Ngayon ay i-anunsyo ko ang resulta. Ang unang lugar ay ang sikat na team. Yes. Ang lakas mo, ang bastos mo, hindi ganyan ang itsura. Walang nagmamahal sa akin noong bata ako. Kailangan kong magsumikap para mabuhay. Hindi ako pwedeng maging mabait na babae sa paningin mo. Ang pangalawang lugar ay ang ika-4 na grupo. Ayon sa rules, ang unang dalawang grupo ay automatikong magiging date pair. Ang iba dapat alam nila ang lugar nila. Huwag nang umasa sa hindi para sa iyo. E di makipagdate na lang tayo sa iba. Miss Sijun, ang lalaking ito ay duwag at makasarili. Hindi kaapat-dapat, mukhang ako na lang ang pwede mong piliin. Sino nagsabing ikaw lang ang pwede? Huy Livito, ano ba ang ginagawa mo? Ako ang magiging Diyos mo. Hindi magaling ang diskarte nito. Bakit hindi kami ang pangatlo? Dapat ang pangalawa ang sumuko. Dahil hindi patas ang laban, tatlo kami sa grupo. Kayo ay parehong kailangang maglaro muli. Tanggalin. Tanggalin na. Kuya, mananalo tayo ng marangal. Tama si Maya. Pumayag ako sa muling paglalaro. Sigish, kunti lang kami, muling paglalaro na. Magsihanda ang magkapatid na sasali. Sandali. Hindi ka naman sasali, ano ginagawa mo dito? Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. Handa. Simula. Aray. Aray. Ikaw lahat ito, huwag kang magulo. Ay. Congratulations kay Gutingye SA Packaging Una. Yunxia, Masakit PABA? Hindi pa tapos, kailangan pa nating magsikap. Unang lugar, magkapatid na Guminye. At pangalawang lugar, magkapatid na Gukingyan, matagumpay na nabuo ang grupo.
Ang dalawang grupo ay automatikong nabuo. Sigish, ngayon ay mag-check-in na ang 4 na grupo sa villa. Pagkatapos ng hapunan, libreng oras. Sabay-sabay tayong manood ng pelikula mo. Ziege. Ate King, Sama Karen. Si. Wow. Kuya, ang galing mo sa pag-arte. Talagang magaling si Gu sa pag-arte. Sa tingin ko, walang taste ang mga hurado. Ganoon ba? Ete, ano ibig mong sabihin? Sa tingin mo hindi magaling si kuya sa pag-arte? Hindi lang hindi magaling. Napakasama. Marunong ka ba sa pag-arte? Zanma-zama? Napanood ko na ang mga palabas mo. Puro forma lang sa harap ng kamera. Hindi ka naman kailanman nagpakita ng tunay na emosyon ng karakter. Magandang gabi sa lahat ng bisita. Ngayon ay magkakaroon tayo ng one-on-one dating session. May 2 silid kami sa itaas para sa inyo. Para makapag-date kayo ng one-on-one. Siyam tayo, bakit 2 silid lang? Magandang tanong. Limited time lang ang date na yon. Base sa resulta ng kompetisyon kanina. Pagkatapos ng date ng winning group, susunod ang losing group. Hindi tayo ang magdadate. Panunuorin lang natin. Hindi naman yan. May inihanda kaming mga kamera sa loob ng kwarto para sa inyo. Lahat ng staff ay alis. Pagdating ng oras, ang nightlight ng kwarto ang magiging senyales. Ang magkaparehong nightlight ay isang grupo. Sana'y mag-enjoy kayo sa gabi. One-on-one date BA Ito. Sige, patayin na ang kamera. Magpahinga muna kayo ng 15 minuto. Pagkatapos ng 15 minuto, magsisimula na ang laro. Kuya, pahinga muna tayo. Ikaw na muna, gusto kong mag-isa. Ang ganda mo talaga. Umalis ka. MS Gu, huwag ka namang ganyan, dagdagan natin ang Vichet, patay naman ang kamera e. Sinabihan ka ng umalis, di ka pa alis? Anong pakialam mo? Isang buwan na ang nakalipas. Yung kaso sa Southgate, may kinalaman ka, di ba? Gusto mo pang makulong ulit? Hoy, areklamo kita sa Emperor, areklamo sa opisyal. Lumayas ka sa opisyal. O sige, lalayas na ako. Mukhang hindi ka kumain ngayong gabi. Crab roast of dumplings. Lainan. Espesyal para sa akin. Sinong nagsabing para sa'yo? Si Kingtong hindi rin kumain. Eh di ayaw ko. Kung hindi espesyal, hindi ko kailangan, ibigay mo na lang kay Kingtong. Uy, ikaf. Ano nang ikaw? Mas gugustuhin ko pang magutom kaysa sa central aircon. Sinong sinasabi mong central aircon? Sige na, para es ayo, tu, satisfied ka na? Kung ayaw mo, edi huwag. Sobrang satisfied, hindi di sapat. Sobrang pangit. Gu, magising ka nga. Di ibeapwedeng lumayo ka kay Gu? Itong si Gutsijun, hindi talaga nag-arte. Hanggang dito na lang ang evaluation. Walang kahit 1 minuto sa puso. Pero yung kapatid na si Yang Yu, talagang naninilo lang. Kalakaran yan. Baka tama nga si Zion? Si May, talaga ba siya? Ano BANG inisip ka o? Sobrang hinahangaan ako ng pamilya Mi, di nila ako pahihirapan. Ganun ka ba katigas ang ulo para tanggapin ang katotohanan? Anong katotohanan? Umalis ka, ayaw kitang kausapin. Ayaw ko, ngayon lang kita tuturuan kung paano umarte. Handa na ba ang gamot? Sandali lang, ibuhos mo na lang sa pakwan. Mamaya, one-on-one date, ikaw ang humawak sa salamin. Ikaw at si Gudash Huang, diretso na kayo sa live broadcast. Ako at si Chonfeng, grabe ka maglaro. Itong mabuting kuya mo. Zina Gumingyuan et Jiang Shiman, na humaling. Ang gusto ko, magbaliktad sila. Siege. Hindi nila kakainin ang pakwan na ibibigay mo. Anong gagawin natin?
Ang isang pagkakamali ay nangyari sa restaurant. Anong nangyari sa bagong kasama? Kakain ka ba ng pakwan? Salamat. Dalhin mo kay Chijun at kay Kuya Apat. May dadalhin pa ako kay Kuya Jinian. Sige. Simula na ng date ng winners. Pwede na kayong umakyat gamit ang nightlight. Ano yun? Medyo nahihilo. Bakit ako nahihilo? Tapusin na natin ang dati para makapagpahinga. Kuya Kingyan, tulungang Montag ako. Ano yun? Sumasakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa ospital. Sage, dadalhin kita sa ospital. Samahan kita. Hintayin Montag muna ako. May nangyari kay Bujiasheng. Ano yon? Tijulan Mo Yan. Kung hahampasin mo pa ang kapatid ko, papatayin kita. Kung hahampasin mo pa, mamamatay na tao. Ano, Tong nangyayari? Bakit silang dalawa? Ito ang family secret technique. Lihim na binigyan ng gamot sina Guminye at Gujin. Gusto nilang abusuhin ang magkapatid sa show habang madilim. Buti na lang nagpali sila ng kwarto, kaya nakaligtas. Ano? Ako? Wala akong kasalanan. Nagkamali lang ako ng kwarto. Wala rin naman ang kapatid mo sa kwarto, di ba? Bakit papasok ang isang palamunin sa kwarto? Kung hindi kami nagpalit ng kwarto ng kapatid ko, biktima na kami ngayon. Malaking pagkakamali to. Ang kamera sa kwarto, malinaw na nakita ang pagpasok ninyo. Tumawag na ako ng pulis. Kausapin mo na lang sila. Hindi namin yon ginawa. Suportado ninyo kami. At si Gumijia ang nagbigay ng gamot. Totoo ang sinasabi ni Mijia. Paano ko magagawa sa sarili kong kapatid? Anong pakinabang sa akin? Hindi mo naman sinabi ito dati. Dalhin mo na sila. Sinasadya nilang patagalin ang oras. Hindi kami ganito. Kuya, maniniwala ka sa akin, di ba? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Kuya, nasaan si Elf yun? Mas malala ang lason kay Kiyun kaysa sa akin. Nauna na siyang dinala sa ospital. Pinapagawa niya muna sa akin ang ibang bagay bago ko siya puntahan. Pumunta na tayo sa ospital ngayon. Pinakabagong balita, si Wu Yaohong ay iniligtas mula sa lason. Sinubukan niyang gumawa ng krimen kay Guminye at sa kapatid niya sa programa. Buti na lang naagapan, nahuli na siya ng pulis. Ayon sa balita, ang programang Love Siblings ay pansamantalang ititigil. Alaynan, saan mo nakuha ang pakwan? Ang sarap. Hindi ko ito kinuha. Ito ay binigay sa akin ng magulang ko. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari? Huwag mo nang kainin. Ako ay sikat na artista. Kailangan kong alagaan ang katawan ko. Ano ang nangyari? May nagtangka ba sa akin? Maniniwala ka sa akin, palitan natin ang kwarto. Kailangan ng tawagan ang pulis. Sige, naniniwala ako sa iyo. Binabati kita, tagumpay mong napigilan ang balak ni Dupingping. Nakompleto na ang kalahati ng misyon mong iligtas si Guminye. Ngayon ay dapat nang umulan. Gumagaling ka na ba? Gusto mo bang ilipat kita sa mas magandang ospital? Ipapadala ko na ang pinakamahusay na doktor dito. Ligtas na si Tsijon. Mag-obserba pa ng 2 araw bago siya ma-discharge. Buti na lang naagapan, kung hindi ko alam ang mangyayari. Kuya, huwag kang mag-alala. Tingnan mo, okay naman ako. Nakatakas na naman siya. Nga pala, kuya.
Nasuri mo na ba ang pinagmulan ng lason? Iyon ang kinain mo. Ang pakwan. Ang pakwan na yon ay ipinabigay sa akin ni Gumija para sa inyo. Paano ko malalaman na ang pakwan ay galing kay Dukingping? Hindi ka rin alam. At saka, kinain ko rin ito. Sumakit pa ang tiyan ko. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Pinyan. Pero sabi ng doktor, okay ka naman. Naku, may kapatid na kayong babae. Tapos ako ay iwanan nyo na? Lize. Elf yun. Salamat sa nangyari ngayon. At pasensya na sa mga nakaraang araw. Masungit ako sa'yo. Litze. Jesed, hindi pa rin nasira ang paningin niya kay Gumija. Talagang maraming salamat sa iyo, Miss Zijon. Agad mo kaming pinayuhan tungkol kay Mingi, at pinilit mo siyang humingi ng tawad sa mga hurado. Kanina lang, tinawagan ng producer ang scriptwriter at binigyan siya ng script para sa isang malaking IE. Hindi ba't magandang balita yan? Bakit hindi ka pa tumakbo para sabihin sa kanya? Salamat, salamat. Congratulations host, natapos mo na ang mission na iligtas si Gumingi. Gusto kong magpahinga. Sige, mauuna na kami. Bakit hindi ka pa umalis? Pasensya na. Kasalanan ko lahat, hindi kita naprotektahan. Wala ka naman noong nangyari yon, kaya walang dapat ipagpasensya. Hindi talaga kasalanan mo, hindi. Ang ibig kong sabihin, noong una, kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nakidnap noon. At hindi sana nangyari ang mga ganitong bagay ngayon. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin dahil sa'yo ako nakidnap noon. Paano naman? Bata ka pa noon. Naalala ko noong gabing iyon, nasa Gu Family Villa tayo para sa birthday mo. Dahil sa kalokohan ko, dinala kita sa labas ng bakuran. Malayo sa mga matatanda. Dapat kasama kita palagi. Pero ano? Bata pa ako noon. Nihimaling AKO SA1000, layer cake ni Ate Liu. At dahil sa kalokohan ko, tumakbo ako sa kusina. At iniwan kang mag-isa. Yun ba ang dahilan? Ang laman ng puso ko sa mahabang panahon. Ngayon ko lang nasabi, gawin mo sa akin ang gusto mo. Mas mabuti pa kaysa patayin ka. Maging alipin mo ako habang buhay. EDI Rainer, ano ang gusto Montag? Gusto kong uminom ng pinakamasarap na mango pomelo sago. At yung crab roll soup dumplings sa kanto na ang haba ng pila. At yung bagong lutong beer cookies at... Sitch, pupunta na ako para bilhin yon. Hintayin mo ako. Hoy, system, tapos na ang mission ko. Nakredit na ba ang achievement points? Host, may sapat ka ng achievement points. Pwede mo nang imbestigahan ang totoo tungkol sa kidnapping noon. May clue na ako tungkol sa katotohanan noon. May mas importante akong gagawin ngayon. Anong importante? Si Gumiija ang sumira kay kuya at tatay. Lahat ng misyon ni kuya ay nabigo. Ano ang pinakamahalagang gagawin niya ngayon? Huwag basta-basta kumilos kay second brother. Tama. Kailangan kong maiwasan ang sistema mula sa pagbubukas ng prop mall ng mabilis. Gusto kong makita kung ano ang iba pang mga props na maaari kong gamitin. Rabbit King Tian, ang basura na ito ay mabilis. Baka ako pa ang isumbong niya. Huwag kang mag-alala, hindi na sila magsasalita. Second brother, kinabahan ako bigla. Hinanap ka namin, kanino ka tumawag? Tatawagin ko ang pribadong detective. Hindi mo na gusto pa ako. Hahanapin ko ang tunay kong magulang. Ano ka ba? Kailan ko sinabing ayaw na sa iyo? Sabi nila, sumakit ang tiyan mo. Itingnan kita mamaya. Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Kailangan kong sirain ang reputasyon ni Gumingli. Second brother, anong ginagawa Montag? Hindi ka umuwi. Abala ako sa paghahanda ng operasyon kay Lolo Deng. Si Lolo Deng? Yung pagtapak niya, nanginginig ang mga duwende. Siya yung malaking tao. Paano kung mabigo ang operasyon mo sa kanya? Anong mangyayari? Pwede kitang bigyan ng kwarto. Bakit dito ka pa nagpahinga? Hindi komportable. Hindi naman ako may sakit. Bakit ang extra? Second brother, mahirap ba ang operasyon kay Lolo Deng? Kahit ikaw na magaling na doktor, maingat ka pa rin. Mahirap ang operasyon na ito. Kailangan niya ng kombinasyon ng gamot ng sina at kanluranin. Sa lahat ng huatsya, mayroon lamang ang iyong pangalawang kapatid na lalaki. Nga pala, ipapakita ko sa iyo.
para ihanda ang mga karayom na ito. Isang buwan ko itong inihanda. Hais. Bakit ginto ang 2 karayom na ito? Ito ang pinakamahalaga, ito ang magdedetermina ng gastos. Kailan ang operasyon? Bukas ng 1:00 AM, maaga pa, magpahinga ka na. Good night. Bye, kuya. Magpahinga ka. Hello, bukas ng 1:00 AM, ipatawag ang lahat ng media. Para i-cover ang operasyon kay Lolo Deng. Hintayin na lang natin ang kaguluhan. Second brother K.O. Kamusta? Ako si Dr. Geo. Ito yung needle bag na gagamitin bukas para sa operasyon. Salamat. Itapon Montag nga yung basura, ang baho. Siege. Nurse. Nasa opisina ba ang kuya ko? Wala si Iargo sa opisina. Pumunta siya sa ward para mag-rounds. Avat. Salamat. Walang anuman. Sige, bukas na lang ako hahanap kay kuya. Dos, sigurado ka ba sa operasyong ito? Iargo, may gusto ka bang sabihin tungkol sa operasyong ito? Hindi ko alam. Parang nandito sila para ay ang successful na operasyon Montag. Hindi ka o kailangan, Mr. Gu. Ang buhay ng tatay ko ay nasa kamay mo na. May halong pangamba, may ibig sabihin ang mga salita ng pamilya din. Ang operasyon ngayon ay hindi dapat mabigo. Naiintindihan mo? Kamusta? Bukas ang operasyong ito sa mga kamag-anak. Maaari ninyong makita ang lahat sa loob ng operating room sa pamamagitan ng observation window. Dito po tayo. Ano? To? Magsisimula na ang palabas. Parang may malaking pagdurugo. Malaking pagdurugo? Paano nangyari yon? Gumingli, ano ba ang ginagawa Montag? Gusto mong patayin ang matandang lalaki sa amin? Hoy, hindi kayo pwedeng pumasok. Gusto namin ang buhay ni Gumingli. Umalis kayo. Huwag kang gagalaw. Sino ka? Ako ang kapatid na babae ni Gumingli. Nasa critical na yugto ang operasyon ni Lolo Deng. Kung bigla kang papasok, ikaw ang papatay sa tatay mo. Ate. Hindi alam ni second brother kung paano gagawin, kaya nagkaroon ng malaking pagdurugo si Lolo Deng. Kung itutuloy ang operasyon, mas delikado ito. Tama, hindi natin pwedeng hayaan na mapatay ng mga mamamayan ang matanda. Tara na. Teka muna. Ginagarantiya ko ng buong kwento, itutuloy ang operasyon. Lolo Deng, kung bigla kang papasok, ikaw ang mananagot sa anumang mangyari kay Lolo Deng. Sedge, hindi ako papasok. Pero kung may mangyari kahit kunti sa matanda, gaganti ako sa buong kwento mo. Tangka, hindi mo pa alam na tapos na si Gumingli? Guchijon, ikaw ang pumatay sa buong pamilya Du. Hindi K.O. kasalanan. Iargo, may sulat galing sa pamilya. Sabihin mo nga, ano ang nangyari sa matanda? Iargo, pinatay mo ba ang pasyente? Iargo, pakisagot naman ang tungkol sa aksidente sa operasyon. Wow! Sige, nag-atubili ka. Namatay bang lolo? Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kanina pa sinabi ng kapatid mong babae, kapag may nangyari sa lolo, buong pamilya ng palasyo ang magiging kapalit. Tara, gumawa ng aksyon. Tingnan natin sino ang magiging unang gumalaw. Tatay, okay ka lang? Salamat kay Iargo, gumaling ka. Siyempre okay ako. Pero may mga nangyari sa operasyon. Pero sa kabuuan, matagumpay ang operasyon. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Iargo. Iargo, kanina ay pabigla-bigla ako. Pasensya na po sa inyo. Kung gusto ninyo akong saktan o murahin, go lang po. Salamat sa pagligtas sa tatay ko. Hindi nyo kailangan gawin yan. Trabaho ka o lang yan. Nakita niyo? Yan ang tunay na manggagamot. Dali, i-report niyo. Dr. Gu, Dr. Gu.
Hindi na kailangan, salamat sa tatay mo. Sige, dalhin mo na siya para magpahinga. Oo, sige, buhatin ka o. Paano nangyari yon? Paano naging matagumpay ang operasyon? Malinaw na binali ko ang 2 gintong karayom. Tama ba? Anong sinasabi mo? Sandali, ito ba ay gamit ng kuya ko? Ito ay mga karayom na gagamitin ni Iargo bukas sa operasyon. Pupunta ako ngayon para disimpektahin ito. Pwede ko bang tingnan? Siege, Heto. Ay. Nasaan na ang 2 pinakamahalagang gintong karayom? Yun ba yun? Ah, Bakit ganito na? Bukas na ang operasyon. Anong gagawin? ako na ang bahala kumuha. Sige, bigay mo sa akin. Okay. System. I exchange ang recovery item. I-restore ang gintong karayom. Ang mahina ay hindi alam maliban kung hindi niya ginawa. Puno ng gifizi ang opisina ni second brother. Anong sinasabi mo? Tiningnan ko ng maigi. Inaamin mo na ikaw ang gumawa, di ba? Wala ka namang ebidensya. Paano ako magkakaroon ng ebidensya? Ikaw mismo ang nagsabi. Second brother, narinig mo iyon? Vaya, Second brother. Second brother. Second brother. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pakiusap. Pakiusap, patawarin Montag ako. Second brother. Second brother. Ano ba talaga ang mali ko? bakit Montag ginawa yun? Kuya, wala kang kasalanan sa akin. May problema ako sa anak ni Oldeng. Nagkamali ako. At kay Kuya Tsai, pasensya na. May problema ka ba kay Oldeng o kay kuya? Zu Emperor Kai Oldeng. Kuya, bago ang operasyon, gusto ko sanang paalalahanan ka. Pero huli na, kuya. Mali ako, pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Kuya, umuwi ka at mag-isip mabuti, magsisi ka. Sage, uwi ako at titiyaking magsisisi ako. Tumayo ka na, nakakahiya sa publiko. Siege, uwi na ako. Kuya, pinatawad mo na lang siya. Kapatid natin siya, bigyan natin ng isa pang pagkakataon. Magpahinga ka na rin. Masyadong mabait ang magkapatid na Gu sa pamilya Gube. Kung sakali, na maakit ulit sila ng mga salita ng pamilya Gube. Kailan ko kaya matatapos ang misyon ko? Hindi pwede, kailangan kong sirain ang Yujing. Yun, tingnan Montag. Sa huling pagkakataon na hiniling mo sa akin na imbestigahan ang superstitious bagay, nakuha ko ang mga resulta. Kung ganon, mag-iisip ako ng paraan. Tumigil ka, malapit na ang 20th birthday mo. Ano ang gusto mong gawin? Matanda na ako, hindi na kailangan ng birthday. Siyempre kailangan, kahit gaano ka katanda, kapatid ka pa rin namin. Et Zaka, ito ang unang birthday mo pagbalik sa pamilya Gu. Sa araw na yon, bibigyan kita ng pinakamagandang damit. Nag-leave na ako sa set. Sa birthday mo, araw yon ng ating prinsesa. Paano kung ganito? Gawan natin ng malaking birthday party 6 June. Sige, sang-ayon ako, sa araw na yon. Gagawin nating pinakamaganda, si Ziyon sa buong mundo. Ano sa tingin mo? Susundin ko ang mga kuya ko. Medyo masama ang pakiramdam. Ano ang nangyari kay Mija? Baka malungkot lang. Hi, Cold War na naman. Ano ba? Hindi ka ba nakalala? Noon pa sinabi ng master na, kapag si Gu Jijun ay bumalik sa pamilya Gu at lumapas ng 24 taong gulang, hindi na natin siya mapipigilan sa kontrata sa pamilya Gu.
Hindi pwede, hindi siya dapat mabuhay paglagpas ng 24. Huwag kang mag-alala, nagsimula na ako. Bilisan mo, malapit na ang birthday niya, dapat mamatay siya bukas. Pupunta muna kami sa trabaho, magpahinga ka. Ingat kayo sa daan, dahan-dahan lang. May nagpadala ng regalo para sa inyo, Binibini. Salamat. Hindi ko inakala na siya pala ang nagkidnap sa akin. Subukan ninyo ang keke na ginawa ko, Binibini. CJ. Salamat, Tita Liu. Naalala ko noong ako'y nakidnap. Ay kaarawan ko rin noon. Parang gumawa ka rin ng ganitong cake para kay Kingyan. Ah, sige Kingyan pala. Paborito niya ang keke na ginagawa ko. Ikaw nga. Sinira ni Iin Gu Kingyan ang mga gifi sa bakuran. Kaya madali akong nakidnap ng mga kidnapper. Ang ganda ng plano mo sa pagkidnap, walang butas. Naku, Binibini, huwag kayong magsalita ng ganyan. Paano ko kayo makakidnap? Ginagawa mo ito para sa pamilyaan, para sa dalawa mong anak. Pinagawa mo sa bunso mong anak na si Anmixin. Nanakawin ang lahat ng sa akin. Ninakaw niya ang lahat ng pera ng pamilya Gu. Para umangat ang pamilyaan. At para maging mayaman ka rin. Tama ba ako? Alam mo na pala lahat. Pero hahaha. Huli na ang lahat. Nilason mo ako. Akala ka matalino ka, pero tanga ka pala. Mas magaling ka, nanay. Nakapagtago ka ng ilang taon. Para lang mapatay ang mag-asawang Gu. At mapasok ka sa pamilya Gu. Hindi ko ibubunyag ang sarili ko hanggat hindi ko nakukuha ang pamilya Gu. Pinatay mo ang mga magulang ko. Oo, ikaf. Namamatay sila ng napakasakit. Hahaha. Papatayin kita. Papatayin. Mukhang wala ka ng pagkakataon. Noong nakidnap kita, may nangyaring di inaasahan, kaya hindi kita napapatay. Pero ngayon, hindi kita pakakawalan. Kapag namatay ako, hindi ka rin makakatakas sa mga kapatid ko. Kaya magpapanggap akong patay si Tita Liu. Sasabihin ko sa kanila na nakita kitang pinatay at habang hinahabol ko ang pumatay sa iyo, nahulog ako at namatay. Hahaha, yang mga tanga mong kapatid. Akala Montag ba mag-imbestiga pa sila? Dahil ipinaghiganti kita, mas lalo nila akong mamahalin. Ililipat nila sa akin ang pagmamahal nila sa iyo. Sa wakas, ang kontrata ng pamilya Gu ay mapapasa akin na. Ano ba? Akala mo talaga kakainin ko yan? Tara na. Aya pala ang trahedya ng pamilya namin, kayo ang may gawa. Pinatay ninyo ang mga magulang ko. Anak, ang aking bunso. Ipapadala ko kayo sa impyerno. Kuya, Pekingan Montag ako. Hindi ko kilala kung sino ang kuya mo. Nagsisisi talaga ako. Na pinabayaan ko ang sarili kong kapatid, at binigay ang pagmamahal sa isang kaaway. Alam ko ang pagkakamali ko, pakiusap, tingnan ninyo ang mga taon. Kahit walang marito, may pagsisikap naman. Tumigil ka. Wala kang karapatang humingi ng awa. Darating na ang pulis. Babayaran ninyo ang lahat ng ito. Mula ngayon, ang pamilyaan ay tuluyang mawawala.
Kuya, pangalawa, pangatlo. Pangapat. Bunso. Talagang pasensya na. Ang sama ko talaga. Ano ba yan? Bakit Montag ako sinasaktan? Bastos ka talaga. Ano ba yan? Bakit mo ako sinasaktan? Ako ang tanga, dapat noon pa sa ospital ay naisip ko na, hindi sana kita nailagay sa peligro. Mali ang pangatlo, kulang ang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Kasalanan ng kuya, hindi agad nakita, pinahirapan ka. Tapos na ang lahat, tapos na. Kailangan natin maintindihan. Gagawin natin ang pinakamalaking birthday party. Imbitahan ang lahat ng kilalang tao sa lungsod para sa'yo. Tama. Ang invitation ng eldest daughter ng pamilya Gu ay mahirap makuha. Sige. Sinasabing inimbita ng magkapatid na Gu ang lahat ng kilalang tao para sa birthday ng eldest daughter nila. Matagal na nawala ang eldest daughter ng pamilya Gu. Sa wakas, nagbunga ang hirap. Ito nasiksiuksiu. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Elf Yun. Bumalik na ako. Kumpara sa lumang Beijing, dito mas maganda, kahit gabi na. Ang ganda. Hindi, Gu Best Actress. Hindi ba't nakadapa ka kanina? Nakatawid ka ba sa panahon? Sikat na yon ang mga strong female lead. Ang kapalaran ng babae, babae ang maihawak. Luma na ang script mo. Sige, balik ka muna.